Si Sandro Marcos, bading, naku akla, magdede ka daw muna. Yan ang banat ng isang magaling na abogada. Ito, panoorin natin ang video kung saan matatawa kayo. At maniniwala ba kayo na si Sandro? Akla! O ito ang video. Oy, Congressman Sandro, huwag mo ako hamunin sa konstitusyon, baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon. Ha, anak? No, Professor. Papahiya ka sa akin. Anak, huwag kang ganyan. Huwag ko challenge ng mga constitutional law, local government, election law. Huwag na. Dumede ka muna. Bago mo ako i-challenge ng mga constitutional law na yan, Mario. Sino mo ba? Hindi mo kabatch? Halika. Debate tayo, Sandro. Yung kapi-kapi lang ba? Para ma-educate lang yung mga tao. I'll read the Constitution first before I speak. Halika, Sandro, debate tayo. Halika na, sige na. Bading ka kung ayaw mo. Halika na. Chance mo na to. Napakita sa lahat na itong si Commissioner Attorney Rowena Guanzon ay ampaw. Hindi talaga magaling yang taga-UP na yan at Harvard. Talagang magaling kami na mga nag-graduate sa Australia at sa London School ba yun? Oo. Nakita mo sinugod siya ni Kiko. Talaga. Halika na, Sandro. Nakita mo yung ginawa ni Kiko? Tapak-tapak mo naman akla pag wala ako dito. Hindi ka pala marunong magbasa eh. Sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko ikaw dynasty. Sana dapat dynasty ka. Kawawa ka, wala nang boboto sa'yo. 2028 pa lang, wala nang boboto sa Marcos. Basta ka nga ng mabuti, akla. Yung ginawa ni Kiko? Oh, alam ko yan, nakita ko yan. Sinabi ko na sa inyo eh. Yung kakulitan dyan ni Kiko eh. Hindi nyo kaya. Kaya nyo na yan, nyo na siya, hindi nyo siya kaya. Oh, ano ang Sandro? Sige, pustahan tayo. Kay Kiko ako. Oh, sige, debate kayo. Oh, kay Kiko na lang, hindi na lang sa akin. Sige. Hindi na lang sa akin. Kay Kiko ka na lang makipagdebate. Pero ako ang coach. Ako ang coach. Oh, di ba? Kita nyo. Ang ama nyo. Para kayo. Ang tatapang nyo pag hindi nyo ako kaharap. Di ka, tuntukan tayo. Doon sa plug pole ng yung sa oblation. Di ka. 47,000. Yan si Kiko, sabi nyo, sira ulo. Masira ulo ng mamabing nyo. Kaya ako, wag nyo ako hamun-hamunin ha. At ako'y Sa Constitution. suicidal na ako. Ang buhay itong gobyernong ito. Makakapatay ka talaga ng tao eh. Kaya ako, wag nyo ako hamun-hamunin. Constitution pa ba? Maduwag kayo. Ano? Tigring bangag. Patay pa ba tayo dyan? Kalma lang, Mama Bem. Kalma. Yung high blood mo, ang puso mo, Mama Bem. Ang puso mo. Gusto ko na bumili ng parot eh. Tuturuan ko lang ng mga keywords, mga buhaya. Yan. Buhaya. Pag may pumasok, may buhaya. Tapos tuturuan ko ng, narinig ko doon chant sa EDSA, loko mga bata yun. Dati chant namin yung kay Marcos eh. Martin, magnanakaw, sabi ng mga bata. Dati kinakanta namin yun eh. Yes, Mindiola, lagi ako doon. Oh, alam mo ba yun, Sandro? Mag-rally kami kontra kay Ferdinand Marcos na lolo mo. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw ang Marcos. Oh, ayos. Buksan natin ang book of accounts, guys. Oh, kung walang tinatago itong si Sandro Marcos. Oh. Buksan din natin magkano infrastructure niya. Hindi nga kailangang buksan eh. Doon mismo sa house. Pwede naman tayong pumunta ng DPWH. Hindi ba? Sa website. Sige nga, paki-research nyo nga. Mga bata, i-research nyo. Magkano ang infrastructure fund ng Ilocos Norte. First district na. First district na si Sandro. Ano? Sandra? Sandro lang. Ito talaga? Sandro lang. Ang congressman. At saka, magkano ang allowance ng mga deputy speaker dyan? Oh. At ng speaker. Oh. Sige na nga, buksan na nga natin. Kasi ayaw nyo talaga magsiamin. Ang gusto ng tao, umamin na kayo. Umamin na kayo lahat. Magbagong buhay kayo. Paano? Huwag na kayong tumakbo ulit. Yun ang gusto ng tao.
Huwag na kayong tumakbo ulit dahil nakakahiya na kayo. Snap election. Oh, snap election. Yun na nga. Sino nga yung nagsabi na snap election din eh? May nagsabi eh. Dati rin siya sa EDSA eh. Kami EDSA 1, EDSA 2. Andun na kami. Kaya kayong mga yabang, kayong mga ulo aktivista kayo dyan dun sa EDSA. Nakala mo kayo may-ari ng EDSA. Pinataboy nyo yung ibang mga tao. Buti na lang, hindi ko suot yung pitsikorno ko. Nahagip po yung tenga nyo. Si, di ba? Tapos ginagawa ng DOJ. Puripatong ko talaga yung mga tenga nyo. Ano ng DOJ? Respeto kayo ng matatanda. Dahil ng EDSA 1 pa lang, nandun na kami Magago kayo, walang modo kayo, mga tao kayo. Magklase dito nga hamon-hamon sa akin ng debate, no? High blood ko. Ano nga? High blood tuloy ako. Ayaw ko kasi yung yayabang nyo. Mag-abogado muna kayo. Hamon-hamon kayo ng konstitusyonalo sa mga abogado at mga profesor. Diyan nagagalit si Miriam lagi. Mas marunong pa yung ng lawyer. Tapang-ngapog nyo, Akala mo kung sino kayong pa-English lang kayo dyan. Akala nyo magaling na kayo sa amin. Kung buhay ko yata, antay Marcos ako. Tapos, pangatlo ka na. Hindi ka namin, wala nang bumoto sa Marcos kahit yung bumoto sa Marcos no. Kasi bumoto kayo na Marcos, kayo mga loyalista, tapos sino ang talagang naghari? Si Romualdez. Oo. Nabudol din kayo. Yung mga Duterte, nabudol din. Kaya, mag-isip-isip na kayong mga Marcos loyalist kayo, na wala nang kagaya ni Ferdinand Marcos. Budol na ito ngayon, itong mga anak at apo, budol na. Tsaka na kayong bumoto ng Marcos. Sabi mo noon, si Marcos Sr. lang magnanakaw ngayon lahat. Oo naman. Kagaling niya Dati siya lang magnanakaw. Diba? Natagurian pa nga na Guinness Book of Records na most corrupt government in the history of ever and forever. Ferdinand Marcos. Walang ibang magnanakaw, siya lang. Mga general, pinag-aaway-aaway niya. Yung mga kabineto niya, pinag-aaway-aaway niya. Takot sa kanya kasi very bright talaga yung UP yun eh. Ngayon, UP College of Law, number 1 sa bar. Ngayon, pati kapitan, SK. pati barangay captain at SK, kanya-kanyang kurakot na eh. Lalo na itong mga congressman. Binigyan na yun ng power. Yung SK sa Manila. Kaya kayo, Sandro Marcos, ikaw, wala ka sa kalingkingan ng kuko. Totoo ba yan? Akla. Talaga naman. Kung Sandro Marcos, lalaki yan. Sandro, hindi naman Sandra, di ba? Saka si Sandro Marcos, debate kay Atty. Rowena Guanzon. Naku po. Ewan ko lang. Dumede daw muna siya. Pero yung maganda, yung itong kay Sandro Marcos at si Representative Kiko Barsaga. Naku, kay Kiko Barsaga din ako dyan. Nung tinanong nga ng harapan, hindi nga nakasagot si Sandro Marcos, di ba? Harapang tinanong ni Representative Kiko Barsaga kung kumusta na ang tito niya, yung kaso ng tito niya na si Romualdez. Hindi nga nakasagot, di ba? To the rescue agad yung yaya niya, isang representative pala. Kung sa debate, kay Representative Kiko Barsaga pa rin ako. Ang sabi ng iba, may ganito daw si Congressman Kiko Barsaga, pakpak ganon. Sa mga hindi nakakalam, sa politika, kanya-kanya ng tactics yan. At effective yung ginawang paraan ni Congressman Kiko Barsaga. Maging congressman ba yan? Magiging magaling na congressman ba yan? Kung tama yung pinag-iisip nyo? Kung ano-ano yung mga binabato, siyempre napipikon na yung taga-kabila. Kung ano-ano na yung ibabato doon kay Congressman Kiko Barsaga. Pero wala silang patunay. Wala silang maipakitang health record na ganun nga si Representative Kiko Barsaga. Kung baga lang, yung mga talunan kasi, pagdating sa asaran, naghahanap na ng paninira yan. Nahirapan nang ipagtanggol sila. Lalo tayong mga loyalist. Naku, hirap na ipagtanggol itong mga Marcos. Diba? Sa issue ngayon, sa pagiging pagkakaroon ng maraming magnanakaw, paglaki ng mga buhaya. Akalain mo ang tagal-tagal na nung pinag-usapan nung kay BP Sara yung confidential fund. Sinisingit pa rin nila. 125 million confidential fund. At paalala, confidential fund yun. Baka hindi nyo naintindihan para saan yun. Tapos ngayon, parang lumilihis kayo dito sa usapan ng flood control project mula 2022 hanggang 2025. Pinirmahan ni Donyor, pero wala daw siyang alam. Naniniwala ba kayo dyan? Comment po ni Tracy. Akla, ayaw pa magdadlad ni Charis. Ang Charis, nadamay na naman sa inyo si Charis. Sa amin ni Imelda Dandoy,
Charis ng Ilocos. Nako, sabi ni Jewel Perez, ay, akla ba yan? Nako, naniniwala kagad kayo kay Atty. Rowena Guanzon. Sabi ni John Mark Santosidad, Sandra Marcos. Teka, mali yan. Sandro Marcos. Sandro. Grabe naman kayo maka Sandro Marcos, ha. Hanggang dito na lang. Thank you.